Ka-Express, paano kung isang araw ay makita natin si Kai Sotto na nakasuot ng Los Angeles Clippers jersey? Sa ngayon, wala pang ulat o indikasyon na interesado ang Los Angeles Clippers kay Kai. Pero habang patuloy na binubuo ng kupunan ang kanilang frontcourt rotation, hindi maiwasang mapag-usapan ng mga fans kung anong klaseng center ang maaring idagdag ng team sa hinaharap. Kamakailan ay nadagdagan ng veteranong sentro ang kanilang kupunan sa katauhan ni Brook Lopez, isang dating NBA champion at isa sa pinakamahusay na shot-blocking big man ng kanyang henerasyon. Pero sa edad na 38, malinaw na kailangan pa rin ng kupunan ng mas batang frontcourt depth na maaring i-develop para sa mga susunod na taon. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Sa mga usapang pang fanbase, ang 7'3" Pinoy center ay patuloy na nagpapakita ng potensyal. Bagamat dumaan siya sa matinding ACL injury noong 2025, nakabalik na siya sa aksyon sa Japan B-League. At patuloy na binubuo muli ang kanyang laro laban sa mataas na antas ng competition. Ang katotohanan, ang NBA ay palaging naghahanap ng mga matataas na manlalarong may kakayahang magprotekta ng rim, mag-rebound at tumakbo sa modernong sistema ng laro. Ito rin ang mga aspetong patuloy na pinapahusay ni Kai habang nagpapatuloy ang kanyang development sa Japan. Hindi man ito official na balita, isa itong nakakatuwang basketball discussion. Kung maghahanap ang Clippers ng developmental center sa hinaharap, maaari kayang maging isa si Kai sa mga pangalan na kanilang masilip. Well, kung pag-uusapan natin ang sitwasyon ng Los Angeles Clippers, isang bagay ang malinaw, kailangan nilang maghanda para sa hinaharap ng kanilang frontcourt. Nakuha ng Clippers si Brook Lopez bilang isang mahalagang veteran presence sa ilalim ng ring. Hindi may kakailang ang halaga ng veteranong sentro. Sa loob ng maraming taon, napatunayan niya ang sarili bilang elite rim protector, floor spacer at defensive anchor. Kahit sa kanya mga huling taon sa NBA, nananatili siyang isa sa mga sentrong kayang magbigay ng impact sa magkabilang dulo ng court. Subalit, alam natin lahat na ang edad ay bahagi ng basketball reality. Habang tumatanda ang isang manlalaro, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mas batang players na maaring sumalo sa mga responsibilidad sa hinaharap. At dito nagiging interesting ang hypothetical fit ni Kai. Si Kai ay isa sa pinakamataas na professional basketball players na nagmula sa Pilipinas. Sa taas na 7'3", meron siyang natural size advantage na bihirang makita kahit sa professional level. Hindi lamang taas ang kanyang puhunan, sa mga nakaraang taon, malinaw na lumawak ang kanyang basketball IQ, footwork, shot blocking instincts, at offensive awareness. Noong nasa Japan B-League siya bago ang injury, ilang beses niya ipinakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga import at local stars ng Japan. Nakapag-record siya ng mga double-double performances, career-high scoring games, at malakas na rebounding outputs laban sa matitinding kalaban. Ang pinakamalaking hamon lamang ay ang kanyang ACL injury nitong 2025. Para sa kahit sinong atleta, malaking pagsubok yon. Maraming career ang naapektuhan ng ganitong klaseng injury. Pero isang magandang balita para sa mga fans ni Kai, ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa laro matapos ang mahabang rehabilitasyon. Nakabalik si Kai sa Koshigaya Alphas at patuloy na nakabuo ng momentum habang bumabalik ang kanyang kumpiyansa sa court. Kung susuriin ang pangangailangan ng Clippers sa hinaharap, ang isang developmental center na may elite size ay hindi imposibleng maging bahagi ng kanilang scouting radar. Hindi natin sinasabing target siya ng Clippers ngayon. Walang ulat na ganon, pero sa NBA, maraming pagkakataon na ang mga manlalarong patuloy na nag-improve sa international leagues ay nabibigyan ng panibagong opportunity. At ang pinakamahalagang hakbang para kay Kai ngayon ay hindi agad ang NBA contract. Ang mas mahalaga ay maibalik niya ng buo ang kanyang dating galaw, mapalakas ang kanyang katawan, mapahusay ang lateral quickness at maipakita ang consistency sa kanyang laro. Kapag nagawa niya yon, mas maraming pinto ang maaring bumukas, hindi lamang sa Clippers kundi sa iba pang NBA organizations na naghahanap ng mura pero mataas ang upside na center prospect. At para sa maraming Pinoy, yun ang pinaka-kapanapanabik na posibilidad ang makita si Kai na muling mapapalapit sa pangarap na NBA habang patuloy niya pinapatunayan na kaya niya makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan si Kai sa usaping NBA ay dahil sa isang bagay na hindi natutunan, ang kanyang laki at natural na physical tools. Sa modernong NBA, maraming kupunan ang naghahanap ng mga big men na kayang magbigay ng rim protection
rebounding at interior presence. Totoong nagbago na ang laro dahil sa pagdami ng 3-point shooting, pero nananatiling mahalaga ang mga sentrong may kakayahang protektahan ang paint at magbigay ng vertical spacing sa ilalim ng basket. Ito ang ilan sa mga aspetong maaring i-offer ni Kai kapag tuluyan niyang naabot ang kanyang pinakamahusay na version bilang manlalaro. Well, sa kasalukuyan, mas mahalagang tingnan ang kanyang development kaysa agarang NBA destination. Ang bawat minuto na nilalaro ni Kai sa Japan ay mahalaga. Bawat laban ay pagkakataon upang maipakita na tuluyan na siyang nakarecover mula sa ACL injury at handa na siyang makipagsabayan muli sa mataas na antas na competition. Isa rin sa mga bagay na gusto makita ng mga NBA scouts ay consistency. Hindi sapat ang isang magandang laro o isang viral highlight. Ang hinahanap nila ay isang manlalarong kayang mag-produce gabi-gabi, makasunod sa team system, at magbigay ng positibong impact kahit limitado ang playing time. Kapag may pakita ni Kai ang mga aspetong ito sa loob ng isang buong season, mas lalaki ang possibility na muling mapansin siya ng mga NBA organizations. At para naman sa Clippers, ang kanilang kasalukuyang layunin ay manalo habang nasa roster pa ang mga veteranong bituin. Pero kasabay nito, kailangan din nilang maghanap ng mga posibleng peraso para sa hinaharap. Ang mga developmental prospects na may mataas na upside ay palaging bahagi ng long-term planning ng anumang NBA franchise. At muli natin lilinawin, wala pang ulat na interesado ang Clippers kay Kai at wala ring indikasyon ng negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ang usaping ito ay isang basketball projection lamang batay sa pangangailangan ng mga koponan sa center position at sa potential na taglay ni Kai. Pero kung magpapatuloy ang kanyang pag-unlad, mananatiling buhay ang posibilidad na muling mabuksan ang NBA door para sa Pinoy Giant. At para sa mga Pinoy basketball fans, isang bagay ang tiyak, hindi pa tapos ang kwento ni Kai. Habang patuloy siyang lumalakas, bumabalik sa kanyang forma, at nagkakaroon ng mahalagang karanasan sa international basketball, mas marami pang pagkakataon ang maaring dumating. At hanggat patuloy siyang nagtatrabaho para sa kanyang pangarap, patuloy ding maniniwala ang milyong-milyong Pinoy na darating ang araw na muli nating marinig ang kanyang pangalan sa pinakamalaking entablado ng basketball sa mundo. Sa ngayon, isa pa lamang itong posibilidad at basketball discussion, pero malinaw na ang profile ni Kai ay patuloy na umaakit ng interest mula sa mga taga-subaybay ng international basketball, habang ang Clippers ay naghanap ng tamang kombinasyon ng veteran leadership at future frontcourt depth. Maraming fans ang naniniwalang ang isang 7'3" center na tulad ni Kai ay maaaring maging magandang long-term project para sa isang NBA organization. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.